sino ko? Okay. Para sa mga hindi nakakakilala, ako po yung naging whistleblower at ako yung nagsabi at nakakita sa paggamit ng pinagbabawal na droga ni BBM. Okay? So, anyway, ako nagagalingan ho ako sa mga taga KOJC. Yung kanilang faith sa Panginoon, yung kanilang forgiving heart. Kasi nung time I'm a born again Christian. Makasalanan din ho ako noon. Hanggang ngayon, nagkakasala pa rin po tayo. Wala naman hong perfecto, tama? Huwag lang ganid at magnanakaw. Yon, di ba? Yung nangyari sa akin, katulad ninyo, nagtiwala rin kayo. At as OFW, tayo ay umaasa, kayo ay umaasa upang magkaroon ng pagbabago sa ating bansa at para kayo po ay makabalik sa Pilipinas kasama ng inyong mga pamilya. Nung nangyari ang KOJC siege, iba ho ang nakita ko. Ibang level na pang-aabuso ang nakita ko sa ginawa, sa walang kamalay-malay, tahimik at hindi violente na mga tao na namumuhay sa loob ng compound ng KOJC. Bagkus, kahit ho, sila po ay naapi, sila po ay inabuso, at ang kanilang personal na pamumuhay or private na bahay ay pinasok, nanatili ho silang kalmado at sa huli, nagpatawad. Iyan din ho ang isang dahilan kung bakit nakita ko na hindi totoo ang sinasabi nilang pangit na ginawa ni Pastor Kibuloy. Because nakita ko doon kung gaano kabuti ang mga tao sa KOJC. Diba? Iba yun eh. Kasi, diba, magre-reflect kung paano si Pastor bilang tao at leader, magre-reflect yun sa mga tao sa loob ng KOJC. Eh nakita nyo, mapagpatawad, kalmado, at sa huli, nagmahal. Diba? Alam mo, meron kasi akong bakit hindi rin ako mapanghusga basta? Ang dami nagsasabi, si Pastor Kibuloy ay isang masamang tao. Ang dami niyang ginawang pangit. Ang hirap pong manghusga sa isang tao na hindi mo nakasalamuha, sa isang tao na hindi mo kilala, sa isang tao na wala kang personal experience. So dapat hindi tayo manghuhusga. Yung mga nagsasalita against kay Pastor, tigilan niyo lalo na hindi niyo siya kilalang personal. So ngayon, si PRRD naman, bakit siya yung gusto kong presidente? Bakit siya pa rin sa akin ang pinakamagaling, simula ang pinanganak ako, pinakamagaling na presidente? Diba? Dahil I hate drugs. Ayoko ng addict, ayoko ng sugarol. And siya lang ang nag-iisang presidente na lumaban against sa droga. Tama? Ako, bibilib lang ako kapag ang presidente or nauupo or yung mga tao na magiging leader natin ngayong darating na eleksyon ay walang katakot-takot na labanan ang paglaganap ng droga. At si PRRD lang nakagawa nun. At naging okay ang ating pamumuhay nung siya ang namumuno, mas tahimik. Hindi katulad ngayon na puro kasinungalingan na sinasabi nila. Na, sabi nila, peaceful.